Okay. Hello, mabuhay! Welcome back po ulit sa aking channel. Ako pala si Mang Jose at isang OFW dito sa Canada. So, ngayon is may pag-uusapan po tayo. Pero bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, sa patuloy na nagbibigay ng oras para panoorin yung video ko. Maraming salamat po. Mamaya mag-shoutout po ako dun sa mga nag-comment at sa mga bagong subscribers natin. Salamat, maraming salamat. So ang topic po natin ngayon is yung comment niya, ang tinatanong niya sa akin. Ito yung kadalasang tanong ng mga kabayan natin dito na gustong magpunta dito sa Canada. Kung worth it pa bang mag-Canada? So sa topic ko, sana may masabi akong makakapagbukas ng isip ninyo or may kapupulutan kayong aral or idea. At least malaman nyo bago kayo mag-decide na pumunta dito sa Canada. Which is based lang naman sa experience ko. So for now, intro. Okay, so sagutin natin tong tanong niya na worth it pa ba mag-Canada? So totoo lang, medyo deep tong question na to. Hindi ko to masasagot ng direct na yes or no. Kasi yung totoo is magkakaiba tayo eh. Hindi ko alam kung in the future para sa akin magiging worth it ba ang Canada. Pero syempre nagdadasal ako na sana maging okay para sa amin ang Canada. So ganun din pagdating sa'yo. Kung para sa'yo ba ang Canada or hindi. So in that case, iisa-isahin natin yung mga factor na pwede mong pagbasihan pagpunta mo dito sa Canada. Una sa lahat, hindi tayo pare-pareho. Para tayong kamay. Itong mga daliri natin hindi pare-pareho. So, ganun din tayo. Magkakaiba tayo. Hindi pwedeng kung ano yung nangyari kay Juan dito na tinahak niyang landas is pareho ng kay Pedro. So, magkakaiba tayo. Kaya ang tanong dyan is, ano yung purpose ng pagpunta mo dito sa Canada? Kung ang purpose mo is dahil sa mga social media na nakikita mo na bagong car, bagong bahay, or may free education, may universal healthcare, may mga benefits ang Canada, well, hindi mo naman kaagad yun makukuha dito. Kasi katulad ko, wala pa, magwa 1 year pa lang ako ngayon eh. Kaya hindi pa ako nakakaranas ng mga government's benefits na yan. Pero yung school, hindi naman siya totally free. May binabayaran pa rin kami annual. Sa ibang school naman per month. Tapos yung universal healthcare, yan subok na namin yan na wala kaming binayaran. Dahil nakakuha na kami ng family doctor, kumuha na kami ng mga laboratory dito na ang kailangan mo lang is sarili mo dalhin sa clinic. Yun na yun. Pero syempre, lahat naman yan binabawas yan sa salary namin through tax. Kaya nagiging free yung mga yan. So kung ang purpose mo dito is to see yourself in the future na maging permanent resident sa magandang future ng mga anak mo, in the long run, posibleng mangyari yon. Kapag naging PR ka dito, yun, makakakuha ka talaga ng mga benefits na maganda para sa inyo dito ng pamilya mo sa Canada. So, yun. Ano ba yung pathway mo ditong papasok sa Canada? Kung international student ka ba, well, pag pinag-usapan ng international student, for sure magastos yan. Pero isa yan sa mga pinakamabilis na paraan para makapasok dito sa Canada. Siguro dati, ngayon hindi ko na alam kung gaano nakahirap dahil ang immigration policy sa totoo lang pabago-bago dito sa Canada. Siguro naman aware ka sa mga nangyayari dito sa mga announcement ng immigration. Pero when the student or international student, kailangan mo talaga dito ng pondo. Kasi una sa lahat, limited lang yung working hours mo dito is 20 hours ka lang na magtatrabaho. Tapos,
magbabayad ka pa ng tuition fee mo. The same time, may mga naghihintay pa sa yung mga bayarin dito katulad ng bills, ng rent, ng phone, ng groceries, ng transportation. So, kailangan meron ka talaga ditong ipon pag nagpunta ka. Kaya yun ang kailangan mo ipasok sa isip mo. So, meaning to say, magastos ang international student. Kaya yung iba talaga hindi nila kinakaya kasi nga patong-patong nag-aaral, nagtatrabaho, nag-iisip ng pambayad. Tapos hindi lang yon. Siyempre may pamilya ka, mag-iisip ka ng problema sa Pilipinas or nandito rin yung mga anak mo or dito yung asawa mo. Yung minsan nagkakaroon pa talaga sila ng adjustment. Ang nag-a-adjust dito kapag may pamilya rito, lalo na pag mga bata. Yung bata ang nag-a-adjust kasi sa paghahatid nila sa daycare. Tapos yung iba magkaiba ng province or parehong province kaya lang magkaibang lugar katulad niyan, Edmonton, Calgary. So yun yung realidad na nangyayari dito. Kaya mahirap pag international student kang pumasok dito. And then kung LMIA ka namang papasok dito or yung naka-work permit ka, mas makakales ka ng gastos. Yun totoo lang, no? Kasi may mga employer dito na nagbibigay sila ng accommodation na malapit lang sa talagang working place nila. And yung iba naman is nagpo-provide ng transportation. Katulad ko, naranasan ko yung sa transportation pero hindi sa bahay. So, depende yan sa mga employer. Pero, the best thing doon is mas makakales ka ng gastos pagdating sa work permit na mag-entry ka dito or yung pathway mo dito sa Canada. Yun yung maganda doon. Then, so napag-usapan na natin yung mga pathway na yan. Wag ka na mag-tourist kasi mas mahirap ang dadanasin mo. Maghanap ka dito ng trabaho. Marami ka kakompetensya pagdating sa trabaho dito sa Canada. Katulad ngayon, ang priority na ng mga employer is either permanent residents or Canadian citizen, yung mga yan, kasi sila na ngayon yung priority. Di ba babawasan na nga yung mga work permit na papasok. Pero may hope pa naman kasi may mga option ka pa rin na pagpasok dito sa Canada. Hindi lang, wag mo na isipin yung work permit, wag mo na isipin yung tourist visa. And then next is yung pagiging flexible mo. Kung flexible ka ba na alam mo yung tinatawag nila na lunok pride. Kasi unang-una sa lahat, tanungin natin yung status ng trabaho mo dyan kung nasan ka man ngayon. Or yung sistema ng pamumuhay mo is maganda naman siguro. Or sa trabaho mo is amo ka ba, may posisyon ka ba, or komportable ka na ba, maganda na ba yung sinasahod mo. Kailangan mong pag-isipan din yon. Kailangan mong isaalang-alang yung sitwasyon ng trabaho mo ngayon dyan sa pagpunta mo dito sa Canada. Bakit? Kasi dito hindi lahat pare-pareho ng nadadat ng trabaho. Na kung ano yung gusto mong trabaho, yun yung nakukuha mo. Hindi po lahat, hindi po mangyayari yung kung ano yung nangyari kay Juan, ganun din kay Pedro. Kasi dito, kapag pumunta ka rito sa Canada, is back to basic ka. Babalik ka sa pagiging mababa. So, kung nasanay ka na sa trabaho mong tawag nila sa'yo ay boss or amo or whatever, mahihirapan ka. So, isa yun sa mga isaalang-alang mo. Kung sa trabaho mo dyan is ikaw ang nagmamando dito, ikaw ang utusan nila. Kaya, dapat lunok pride ka rito kasi mag-uumpisa ka pa lang eh. Yun nga, walang masama kung magsimula ka ulit. Ganun talaga eh. Pero sa umpisa lang naman yun. For sure, sa umpisa lang yun. Hindi pang habang buhay na nandito ka sa Canada is mababa ka. Kaya stepping stone, syempre, bilang isang tao, makikisama ka. Okay lang yun. Wala namang masama dun. Lahat tayo dumadaan dun, lahat. And then next is yung tungkol sa sahod. So isa to sa mga pagbasihan mo. Yung sahod mo dito, sabihin na natin 3,000 Canadian dollars. Sabihin na natin for example lang. Siyempre ang gastos mo dito, dollars din. Lalo na kung family kayong pupunta dito, siyempre naghahanap kayo ng bahay na para sa family mo. Family of 2, family of 4, family of 3.
Katulad ko, family of 4 kami. So may dalawang anak ako, tsaka kami mag-asawa. So sa lahat ng mga pinag-inquiran ko, hindi talaga ako nakakuha ng one bedroom hall. Ang binibigay lang talaga nila sa akin is 2 bedroom, which is masyadong malaki. I mean, mahal ang bayad. Kasi ang bayad ko is 1,200 talaga. Bukod pa yung bills ko. Yung bills lang naman is electricity. Hindi naman nila ako sinisingil. Yung utilities kasama na doon sa sa upa ko. Pero hindi kasi enough dahil paycheck to paycheck kami. Yung misis ko kasi ang sahod niya lang is less than 500 or minsan 500. Depende kasi dahil sa schedule niya sa mga bata dahil di pa namin pwedeng iwan. Tapos limited lang yung pasok niya sa parang part-time lang siya ron dahil nga yung oras niya sa mga anak namin. So ako lang talaga may full-time job dito. So, nagbabayad ako ng bahay, kailangan namin ng groceries, nagbabayad pa kami ng utang sa Pilipinas kasi yung pagpunta namin dito, malaking ginastos namin, lahat yun utang. Hindi kami nakapunta rito na wala talaga, as in hiram. Sa mga tito, tita, kuya ko, utang, tas hindi ako nahiya kasi kasi nandito na ako sa Canada and nababayaran naman namin siya. Tapos yun nga, renta, bills, groceries, ano pa ba, insurance, telephone, yun. So, unang salary ko by week, sa bahay. Second by week, groceries. Wala na, yun na. So, yun. Kung ang sinasahod mo dyan is kahit paano nakakapagtabi ka, kahit paano nakakapag-enjoy ka after ng sahod mo, or kahit paano nakakapagpadala ka, basta kontento ka or okay yung sahod mo, so isa yun sa pagbasihan mo pag pupunta ka na dito sa Canada. Lastly is yung weather. Kung mahina ka sa taglamig, talagang mahihirapan ka dito dahil ang hirap dito pag nag-winter. Alam nyo, nag-grocery kami dito ng -41. Ang hirap mag-winter, kailangan magpatong-patong talaga ng mga suot, may balot ka sa mukha kasi maplis sa mukha yung lamig. Kaya isipin mo rin kung kakayanin mo yung weather. Pero kung tropical, syempre, the best pa rin ang Pilipinas pagdating sa weather na ganyan. Kaya isa yun sa mga dapat mong isaalang yung weather. So, in short, hindi ko talaga masasagot kung worth it pa ba ang Canada. But for me, I see myself in the future na magiging PR din kami dito. And then, that's the time na mararanasan ko or makakatanggap na rin kami ng mga government benefits. Kasi yung child's benefits na yan is after 18 months pa. So, 1 year pa lang ako ngayong April, which is ngayong buwan na to. So, kailangan ko pang gugulin ng 6 na buwan. So, hindi pa rin ako makakatanggap ng benefits. Tapos, yun, sa healthcare nakatanggap na kami. Sa school, binabayaran lang naman talaga namin is $10. Tapos, pagdating naman sa tax refund, syempre yun yung mga excess ng mga binayad mong tax. Yun yung makukuha mong tax refund dito sa Canada. Bukod pa dyan, meron ding GST na tinatawag and meron ding climate action incentive. Depende naman yan sa province. So pag mga yan pumapasok na sa account mo after ng 18 months, malaking tulong yan. So yun lang siguro yung time na kukuha ako ng sasakyan. Kasi hindi ako mag-iisip ng ibabayad ko sa sasakyan. Pero pinag-iisipan ko pa rin kung kukuha ko ng hulugan or kukuha ko ng second hand. Kasi kung kukuha ko ng second hand, kailangan at least kahit papano tumagal pa siya sa akin ng 2 to 3 years. Kung kukuha naman ako ng brand new, tapos for 5 years, hindi ko siya kailangan problemahin, hindi ako ititirik sa taglamig, sa gitna ng kalsada, and hindi naman ako kukuha ng sobrang mahal. Siyempre, yung abot lang ng makakaya ng budget namin at saka yung ida-down namin. Yun yung iniisip ko. So sa mga expert dyan, please, advice naman po.
kung second hand or brand new kapag ka meron na akong natanggap na child benefits. Sa mga expert na nawagan ako, please comment po or pwede nyo kayo tag ng link para naman po mapag-aralan ko in the future. And then, isa pa is, naisip ko, why not alamin natin dun sa mga matatagal na dito na Canadian, Filipino-Canadian na, or mga permanent residents na, alamin natin kung naging worth it na ba sa kanila ang Canada. And sa mga nakauwi or sa mga hindi pinalad na nag-Canada tapos inabot ng talagang struggle dito sa Canada at naisipan umuwi, pwede rin po kayong mag-share ng story nyo. So, yun lang for now. And para sa akin, I'll see myself in future na maging success dito sa Canada. Hindi para sa akin para sa pamilya ko. So, maraming salamat. Sana kahit pa paano mabigyan kita ng idea or point of view na makita mo kung worth it pa ba o hindi. Pero tandaan mo, mahal na ang mga bilihin dito ngayon. Sobra. Kahit pa sabihin nila na ang isang isang baso ng coffee dito sa Tim Hortons is $2 to $3. Ang per hour mo naman is $15 per hour. So, sobrang laki ng purchasing power. Hindi ako naniniwala na mas malaki ang sweldo sa gastos. Talagang magastos dito sa Canada. Dito, bawat galaw mo, magbabayad ka. Dito, bawat galaw mo, kailangan mo ng pera. Ang libre na lang siguro dito, may libre pa ba? Mayroon siguro sa mga kapitbahay, kakilala, libreng tubig, libreng parang mala. May bayad na. Kahit nga paper bag sa amin, may bayad na. Baso ng tubig, may bayad na. Kahit baso lang, may bayad na. Kung gusto mo ng libreng tubig, pwede ka magdala ng sarili mong tumbler. Yun, makakakuha ka ng libre. Pero the rest, talagang magastos na. Kaya dito, totoo yung sinabi nila na work. So, talagang magtatrabaho ka para makasurvive. Tapos, yung iba kasi may mga sa social media, sa TikTok, sa Facebook Reels, sasabihin nila maganda ang Canada. Well, depende yan Depende kung dumating ka dito na binata ka na hindi mo masyadong problema ang padala sa Pilipinas, sa pamilya. Talaga makakaipon ka dito. Makakaipon ka. Kasi nung ako pa lang mag-isa dito, nung nasa British Columbia ako, nakakapagpadala pa ako sa family ko ng 100,000. Pero nung nandito na sila, yung 100,000 na yun, napuno na lang yun ng inspirasyon sa akin araw-araw. Kasi pag napapagod ako sa trabaho, makita ko yung mga anak ko, yun, masaya. Naiyakap ko sila, naamoy ko yung ulo nila, masarap sa pakiramdam. Tsaka, syempre, si Mrs. Yun. Pero yung struggle namin everyday, yun talaga yung realidad. Minsan umiyak na yung asawa ko, sinasabi niya na bakit ba siya nagpunta rito. Maganda naman daw yung sitwasyon niya sa pagiging teacher sa Thailand. So may pagsisi kasi dapat talaga pinaplano. Dapat talaga nagre-research, inaalam kung ano yung magiging sitwasyon. Mas maganda kung pupunta yung family mo dito, PR na. Hindi na kayo mag-aalala, pwede na kayong mag-isip ng extrang pagkakitaan. What I mean is, pwede na kayong mag-double job, pwede na kayong, yun. Basta yun na yun. So, thank you kay Mal. Salamat sa pagtanong mo and shoutout tayo. Ito kay Sir. Sabi ni JSC34, kakapanood ko lang ng vlog ni Kuya Japet, Filipino Crest Family. Nasa UK sila nakabase. May natutunan ako sa vlog ngayon. Binenta niya yung sasakyan niya after 2 years din yun sa kanila. Gustong gusto niya pero hindi naman kailangan. Ang isipin lagi is needs kaysa sa wants. Tama po yun.
mas magiging matimbang lagi talaga yung needs. Kasi talagang yun lang yung bigyan natin ng attention. And si Super Bohi, sir, ang ganda ng sinabi mo, di ka... Sir, maraming salamat po. Hindi ko na itutuloy yung sinabi mo pero sobrang nakakaantig ng puso. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, Sir Super Boy. Sino ba to? Angie Guerrero. Angie Guerrero Gay, 8057. I am now 84 years old. It's been 55 years. I was only 27 when I came to USA. Nakuha ko yung father ko. So, sir, thank you po sa comment. Maraming salamat po. So, Achilles. Si Achilles New England. I like your hairstyle. Hello from Boston. Ingat lagi, sir. Sir Achilles, maraming salamat po. Actually, manipis na yun eh. Pero ako lang yung nagugupit sa sarili ko. I'm saving $20 to $25 every time na nagugupit ako. So, thank you, Sir Achilles. Si Lakay Sigab Vlog. Very useful talaga pag may sasakyan din, lalo kapag kasama mo ang family mo. Totoo po yan, very useful para at least maigala mo sila, hindi kayo mahirapan sa pag-grocery, lalo na sa taglamig. Sa ngayon, higpit sinturon muna kami. Talaga hindi pa namin kaya. Pero tama po kayo dyan, Sir Lakay. Napanood ko yung vlog 2018, magandang content niya dati. Si Nardino TV, content niya dati. Napanood ko din. Haba, Sir Nardino, sorry. Okay. Meron dito si Even Dimatae. Sorry sa mga kumakain, pasensya na. Sana magkaroon ng group na yung mga lumang sasakyan na okay pa na mga Pinoy ay ibenta na lang ng sa bagong dating sa presyong di mahal. Tulong na yon sa mga kabayan. Sana naman po magkaroon kayo ng mga group dyan ng may mga lumang sasakyan para sa aming mga baguhan dito sa Canada. Totoo yun, malaking tulong po yun. Tama, maraming salamat po. So, basahin ko na lang yung mga pangalan nila. Si Lolo Pordo, thank you. Romualdo Santos 8515, sir, in the long run, dapat isipin mo rin yung long run. Kailangan mo rin i-build yung drive. May driving history pala dito. Hindi ko alam, sorry. Okay po, noted po. Salamat po sa heads up. Si 30-170, Mang Jose, I like your vlog. Real talk compare sa thank you po. Siguro may mga kanya-kanyang content lang kami pero nagkataon na talagang more ng content ko is realidad na pinagdadaanan namin dito sa Canada. So yun lang po siguro yung pagkakaiba namin. Pero overall, okay naman. Salamat. Maraming salamat 3170. Thank you po. Ito po pala yung video ko na in-upload na nag-gain siya ng 6,000 views and 28 comments. Sabi ni Romel ZR9BC, new subscriber po from Saskatchewan. Nakarating ng Saskatchewan, sir. Maraming salamat, Sir Romel. Sana mapansin na i-shout out mo. Morada family. Mabuhay po kayo and God bless your family. Thank you for subscribing. Thank you. So magpapaalam na ako. Maraming salamat dahil magpapakain pa ako ng mga bata. Good night and God bless you all. Ako nga pala ulit si Mang Jose, isang OFW dito sa Canada. Thank you very much for watching.